Mas malakas ang baraha mo. Alam kong hindi ka naglalaro ng baraha, gaya ng sinabi mo noon, naaalala mo ito. Pero minsan, Pero ito ay isang at sigurado sa amin na mas malalakas ang baraha mo. Salamat, siguradong sigurado. kakatapos lang ni Putin sa pinakamalaking pustahan niya sa digmaan nitong nakaraang taon. Ang Kremlin ay gumagana sa isang pangunahing palagay na kung maghihintay lang sila ng sapat na matagal, babagsak ang ekonomiya ng Ukraine at titigil ang kanluran, pagbibigay ng pera. Pumupusta siya sa digmaan ng pag-ubos na kayang tiisin ng Russia. Pero tinapatan lang ng Europa ang pananakot niya. Bukod sa pagpapadala ng armas, pumirma rin sila ng kasunduan para bigyan ang Ukraine ng 105 bilyon para sa laban sa susunod na 2 taon. Isa itong bangungot na sitwasyon para sa Moscow. Tinatawag pa rin itong tagumpay ni Putin. Pero lubos nang pinopondohan ang Ukraine at opisyal nang naubusan ng oras ang Rusya. Himayin natin ang kasunduang ito mula sa pananaw ng Europa. Simple ang kalkulasyon, pera ngayon o dugo bukas. Heto ang paliwanag ng punong ministro ng Poland tungkol dito. Simpleng pagpipilian, pera ngayon o dugo bukas. And hindi lang tungkol sa Ukraine ang tinutukoy ko, kundi tungkol sa buong Europa, at ito ay desisyon nating gawin, atin lang ito. Sa tingin ko, lahat ng leader ng Europa ay kailangang tumugon sa pagkakataong ito. At ito lang ang masasabi ko ngayon. Orihinal na balak kunin ang nakapirming ari-arian ng Russia sa mga bangko sa Europa at gawin itong pautang para sa Ukraine. Sa ganitong paraan, magkakapondo ang Ukraine para ipagtanggol ang sarili gamit ang pera ng Russia mula sa mga Europeo. Iyan ang pinakamatinding kasiyahan ngayon. Ang nagpapaganda pa lalo sa planong ito, ayon sa akin, ay ang katotohanang galit na galit si Putin sa lahat ng ito. Pakinggan mo na lang mismo. Nagkaroon ng pagkabigo, totoong pagkabigo na makuha ang mga ari-arian. Hindi nila ito manakaw kahit sinusubukan nila pero hindi pa rin nila magawa ng maayos. Hindi talaga tamang definisyon ng pagnanakaw ang tinutukoy na yon. Isa itong tao. Kapag may gumagawa nito ng palihim at ginagawa nila ito ng hayagan, ito ay isang pagnanakaw. Ito ay isang pagnanakaw. Bakit sila nabigong gawin ito? Kung bakit sila nabigong isagawa ang pagnanakaw na ito dahil maaring totoo at talagang mabigat ang mga magiging parusa para sa mga magnanakaw. Bakit ganon? Talagang mahirap gawin niyon dahil sinabi nila na hindi nila ito pagnanakawan para kunin. Ang idea ay gumawa ng isang kredito gamit ang meron tayo ngayon. Hindi talaga nangyari ayon sa plano ang lahat. Pero hindi rin ito tagumpay para sa Rusya. Ipapaliwanag ko kung ano ang nangyari at bakit hindi ito gumana. May halos 250 bilyong pera ng Rusya na nakaimbak sa mga bangko sa Europa. Galing ito sa sentral na bangko ng Rusya. Pera ito ng gobyerno ng Rusya, hindi ng mga mamamayan. Kaya bantayan mo yan kapag may mga bot na nakikipagtalo sa'yo. Sinasabing ninanakaw ng Europa ang pera ng mga mamamayan ng Rusya. Hindi yun totoo. Ngayon, ang plano ay gamitin ang perang ito bilang pautang sa Ukraine. Pinakamaganda, hindi kailangang bayaran ng Ukraine ang utang hanggat di pa nagbabayad ang Rusya ng danyos sa digmaan. Sa puntong iyon, babayaran ng Ukraine ang pautang at saka lamang maaaring bawiin ng Rusya ang pera ng kanilang pamahalaan na dapat ay nakatingga ngayon sa mga bangko sa Europa. May problema. 80% ng pera ng Europa ay nasa bangko sa Belgium. Ang Euroclear, mayroon itong humigit kumulang 200 bilyon ng pera ng pamahalaan ng Rusya. At may ilang makatwirang kondisyon ang Belgium upang sang-ayunan ng planong ito. Ganito ang Belgium, mga kaibigan. Kung sakaling sa hinaharap pumunta ang Rusya sa internasyonal na hukuman, matapos ang digmaan at idemanda ang Belgium para sa perang ibinigay sa Europa, pwede ba nating tiyakin na lahat ng bansa sa European Union ay mananagot sa perang iyon kung sakaling mangyari iyon? Hindi lang ang Belgium ngayon. Para sa akin, hindi naman ito malaking kahilingan, lalo na kung ang 600 bilyon. Ayaw nilang akuin ang 200 bilyon. Kung may mangyaring masama sa hinaharap, tandaan, desisyon ito ng European Union, hindi lang Belgium. Kaya dapat lahat ay, alam mo na, may pananagutan kung sakaling may mangyaring masama sa hinaharap.
At mahalaga ring ipunto na ang Belgium ay hindi pro-Russian sa kahit anong paraan. Hindi sila gutom. Ayaw lang nilang mapunta sa alanganin kung sakaling may mangyaring masama. Ngayon, dito na nagiging mas komplikado ang mga bagay. Dahil syempre, geopolitics ito. Kasi noong unang ginawa ng Belgium ang kahilingang ito noong Nobyembre, parang pumayag naman ang European Union dito. Parang sabi ng European Union, sige, siguraduhin nating lahat ay mananagot sa utang na ito. Dito, mas tumindi pa ang hiling ng Belgium at nagdagdag pa sila ng isa pang hakbang. Sinabi nila na hindi lang nila gusto ang garantiya para sa 200 bilyon na nasa mga bangko nila. Gusto nila ng walang limitasyong garantiya. Ibig sabihin, kung gaganti ang Russia laban sa Belgium o mga negosyong Belgian, gusto nilang tumulong ang European Union. Ito ang tinawag ng marami sa media na isang blankong tseke. Tinawag itong blankong tseke dahil di natin alam kung paano gaganti ang Russia. Aatakehin ba ni Putin ang mga bangko sa Europa? Aatakehin ba niya ang mga negosyo sa Europa? Aatakehin ba niya ang mga paliparan sa Europa? Tama ba? Nakita natin na nagpapadala ang Russia ng drone sa mga paliparan para pansamantalang ipasara ito. Kaya hindi natin alam ang susunod niyang gagawin. Dito nagdadalawang isip ang ilang leader ng Europa na magbigay ng walang limitasyong suporta dahil hindi nila alam kung ano talaga ang pinapasok nila. Pati ang ekonomiya nila sa hinaharap dahil ayaw nilang tumulong kahit may usapan sa ekonomiya at maaaring maging ano ang gastos. Dahil sa usaping politika, malamang hindi yan ang winning formula. Kaya nakikita ko ang punto na gustong iparating ng Belhika. Pero nakikita ko rin ang punto ng iba pang mga leader ng Europa. At wala namang sino man dito na parang laban sa Ukraine o walang gustong hindi nila makuha ang pera na kailangan nila para ipagtanggol ang sarili nila. Okay, buti na lang hindi na natin kailangang pag-usapan pa ito dahil may nahanap ng solusyon. Nagkasundo ang mga miyembrong estado na pondohan ang Ukraine sa pamamagitan ng pangungutang ng European Union sa capital markets ng halagang 70 bilyong euro para sa susunod na 2 taon. Gagawin natin ito sa pamamagitan ng pinalakas na kooperasyon na sinusuportahan ng natitirang pondo sa budget ng European Union at batay sa nagkakaisang kasunduan na baguhin ng Multi-Annual Financial Framework. Katulad ng reparations loan na napakahalaga dito, kailangan lang bayaran ng Ukraine ang utang kapag natanggap na nito ang mga reparasyon. Hanggang sa panahong iyon, mananatiling hindi magagalaw ang mga nakapirming asset ng Russia at inilalaan ng Unyon ang karapatan nitong gamitin ang mga cash balance para pondohan ang utang. Ito ang solusyong nahanap natin at gaya ng napag-usapan nitong mga linggo, ang pagpopondo sa Ukraine lampas 2027 ay isasama na sa susunod na talakayan tungkol sa Multi-Annual Financial Framework. Kaya ang solusyong ito ay halos kapareho ng orihinal na plano na may isang mahalagang pagbabago lang. Ibig sabihin, hindi na magagalaw kailanman ang mga ari-arian ng Russia sa mga bangko sa Europa. Dati, tuwing 6 na buwan, bumoboto ang European Union para i-renew ang mga sanction. Pero ngayon, hindi na kailangan. Ang mga ari-arian, yung 250 bilyon na meron sila, ay mananatili na roon ng matagal. Okay? Pero bukod pa dyan, nagbibigay rin sila ng 100 at 5 bilyong dolyar na pautang sa Ukraine. Hindi kailangang bayaran ito ng Ukraine maliban kung makakakuha sila ng bayad danyos mula sa Russia. Kung tapat tayo, malamang hindi mangyayari yon. Pero ang perang ibinibigay ng European Union ay hindi galing sa mga asset ng Russia, kundi galing talaga sa pangungutang ng European Union. Sa open market, tingin ko konti lang ibebenta nilang bonds. At iyan ang mahalagang pagkakaiba, na kahit pareho ang ibang bahagi ng plano, ang pera ay technical na galing sa European Union, hindi mula sa mga asset ng Russia. Dito, madalas pinalalaki ng mga tao ang issue dahil tandaan natin, ang mga asset ng Russia ay nananatili pa rin sa mga bangko sa Europa. Kaya kung gusto ng Europa na gamitin iyon sa susunod na taon para magbigay ng dagdag na pautang sa Ukraine, pwede nila gawin. Kung gusto ng Europa na gamitin iyon para bayaran ang utang na ito, pwede rin nila gawin. Bukas pa rin ang opsyon para sa kanila. Pero ngayon, ang perang ito ay mula sa European Union, hindi sa asset ng Russia. Para sa Ukraine, basta may perang natatanggap sila, okay na sa kanila. Ano ulit yung kasabihan? Parang lahat ng pera pareho lang gastusin. At para sa Ukraine, malaking magandang balita yon dahil talagang nahaharap sila sa malaking krisis sa budget. Ayon sa mga pampublikong pahayag ni Pangulong Zelensky, may kakulangan sila ng humigit kumulang 40 hanggang 50 bilyong dolyar sa susunod na taon. Baka mas malaki pa dahil hindi mo masasabi ang takbo ng digmaan. Hindi mo alam kung magkano ang magagastos mo sa susunod na taon. At gaya ng kasabihan,
Tatlong bagay ang kailangan para manalo sa digmaan. Pera, pera, pera. Alam mo na kung ano. Nakakuha ang Ukraine ng 100 bilyong pera ngayon. Ibig sabihin, hindi kailangang pumayag ang Ukraine sa kasunduang ayaw nila dahil kaya pa nilang lumaban. Narito si United States Envoy Tornado na mas magaling magpaliwanag nito kaysa sa akin. Ito ang ating pagkakataon at dapat ring handang lumaban ang Ukraine hanggang 2026 at ito ang dahilan kung bakit inaprubahan ng European Union ang 105 bilyong pautang para punduhan iyon. Alam mo, ang Estados Unidos ay nagbebenta ng mga armas sa ating mga kaalyado sa NATO at ang mga iyon ay ibinibigay sa Ukraine, mga armas na hindi makukuha kahit saan pa. Gusto rin naming matapos ang digmaan pero nais din naming mapagtanggol ng Ukraine ang sarili nila. Habang papasok tayo sa taglamig, magiging malinaw na walang kasunduang pangkapayapaan at magpapatuloy ang labanan. Pero si Pangulong Trump at ang grupo niya, kasama ako, hindi kami susuko sa kapayapaan. Kung may kahit kaunting pagkakataon magkasundo, sisiguraduhin naming gagawin ito ngayon. Mahalaga rin ang timing ng lahat ng ito dahil napakaganda ng pagkakataon. Naganap ang pagpupulong ng Europa noong Disyembre, 18 araw na ang nakalipas. Di ko rin alam kung nasabi ko na ito. Umabot ng 18 oras ang negosasyon. Kaya tutok ang mga leader ng Europa. Parang hindi tayo aalis dito hanggat wala tayong desisyon o paraan para ponduhan ang Ukraine. Masamang balita ito para sa Rusya dahil ngayong Sabado, pupunta ang mga sugo nila sa Miami, Estados Unidos para makipagkita sa United States delegation. Sa madaling salita, para makakuha ng update kung nasaan na ang negosasyon, kung sinusubaybayan ninyo, alam nyo na nakipagnegosasyon ang United States sa Ukraine at pati na rin sa Germany sa Berlin. Ngayon magbibigay sila ng update tungkol sa Russia at titingnan natin ang sasabihin ng Russia mula sa kanilang pananaw. Mas mahina na ang kanilang posisyon ngayon kumpara noong nakaraang linggo lang. Dahil, una sa lahat, alam natin na nabunyag na ang kasinungalingan tungkol sa Kupiansk. Ipinapakita ni Putin na kontrolado pa rin ng Russia ang Kupiansk. Nakikita natin si Zelensky na nakatayo sa lungsod at gumagawa ng video. Samantalang si Putin naman ay naglalabas ng pahayag mula sa Kremlin na napapalibutan ng air defense. Kaya sa tingin ko, mahuhulaan nyo kung sino ang mas kapanipaniwala. Ipinapakita rin nito sa lahat ng kasali sa negosasyon na hindi dapat agad paniwalaan ang lahat ng sinasabi ng Russia. Sigurado akong alam na ng lahat yon sa ngayon, pero magandang paalala pa rin ito. At bukod pa sa lahat ng yon, may dagdag na 100 bilyong kaalyado na ngayon ang Ukraine na kasama nilang papasok sa negosasyon at siguradong malaking tulong yon. Panghuli, inilalagay nito ang Europa sa negosasyon dahil sa di malinaw na dahilan. Hindi ito naging kasali gaya ng nararapat. Ngayon, Europa na ang nagpopondo sa depensa ng Ukraine, kaya magkakaroon sila ng boses sa pagtatapos ng digmaan. Hindi mahalaga kung gusto ito ni Putin. Ang susunod na bahagi ay para sa Basics Insider subscriber. At ito ay isang kwento tungkol sa isang general ng Russia na kamakailan lang ay ginawaran ng medalya ni Putin at ngayon ay patay na siya. Kaya kung hindi ka pa miyembro, maaari kang sumali ngayon sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description or pag-scan ng QR code sa iyong screen. Pwede ka ring bisitahin ang basicsinsider.com. Bilang miyembro, magkakaroon ka ng access sa maraming exclusive na nilalaman na hindi pwedeng i-post sa YouTube. At bukod pa dyan, makakakuha ka rin ng bonus na nilalaman na gagawin namin kasama ng ilan sa aming mga bagong episode. Mag-sign up na para magkita tayo sa loob.